Hello mga Banateros, JG Banateros nga po pala, J Guevara TV, back in again at ito pag-usapan po natin. Etong Korte Suprema pinapakilos na, bakit kaya? At ito, tangkang panglalaglag, tangkang pagpapahuli or tangkang pagpapa-aresto kay Vladimir Putin ni Marcos Jr. maaari daw na mangyari. Naku po. Naku. Sa mga hindi nga po alam naman ho natin na ito si Vladimir Putin ay may arrest warrant sa ICC. At ito naman si Marcos Jr. ay himod puwet sa ICC. Kanina lang ho ay talagang nagtrending or kahapon nagtrending itong mga kagaguhan, kabobohan, katangahan na pinaggagawa ni Presidente, the greatest president ever, Marcos Jr. doon sa Russia na ultimong, kumang tawag doon, headset, hindi niya pa kayang isuot. At kitang-kita ho sa muka ni President Vladimir Putin na talagang natatawa siya rito sa katangahan na ginawa ni Marcos Jr. So yun yung mga pag-uusapan natin ngayon at iba't ibang mga balita mga Banateros. So syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Pakidamay na po ang syempre ang buong Banateros Brothers at ang SMNI DCR 1026 at iba pang mga social media, ang katin ng ilong ko. Iba pang social media platform ng SMNI dahil ang SMNI ang nag-iisang tunay na naghahatid ng tunay na balita. Alright. So eto na nga mga Banateros mga kabi. Ay, yung pa pala, hindi pa pala ako tapos. Pakipollow na rin po ang Facebook page ko na JG Banateros. Ang aking second account na JG din, JG Banateros sa YouTube channel and Facebook. So yan iba't iba pong mga content. Kung yung mga hindi nyo napapanood dito, mapapanood nyo dun sa kabilang channel ko. At iba rin po ang channel ko doon sa Facebook doon. Kadalasan on the spot natin pinag-uusapan at binabara at sinusunog ang mga walang ya sa gobyerno. So eto na nga kanina nga po ay sikat na naman po ang Pilipinas sa katarantaduhan na ginagawa ni Marcos Jr. Ultimong pagsasalita na ano ko, ako yung nahihiya. Alam mo yun? First time ever ko. Alam naman ho natin na ang mga Pilipino magagaling po talaga yung pagdating sa English. Pwera na lang sa akin. Aminin ko na, at least ako umaamin na hindi talaga ako magaling mag-English. Hindi rin ako magaling umintindi ng English. Kahit nga sa pagbabasa, minsan nabubulol-bulol ako, di ba? Pero likas na ho sa mga Pilipino na talagang grabe, Talagang masasabi mong minsan yung mga foreigner kapag narinig na mag-English ang mga Pilipino ay nagugulat na shock sila na Pilipino ka ba? Asyano ka ba? Bakit ganyan ka mag-English? Bakit napakagaling? Minsan yung pronunciation, yung pronunciation mas parang talagang foreigner talaga kapag mga Pilipino na yung gumamit ng wikang English. Pero pagdating kay Bongbong Marcos, hindi ko po alam kung ito ba ay sinasadya niya na magbulul-bululan or kagatin ang kanyang labi o sadyang naglalak lang talaga yung kanyang panga dahil sa pagiging addict niya. Sabi ng kanyang kapatid na si Amy Marcos, hindi ko sinabi yan. Sabi ng kapatid mo yun, baka magalit ka sa akin na hinayupa ka, ha? Oo, magkumpare tayo. So yung mga Banateros nga, dahil nga dyan napagtatawanan na naman nga itong si Marcos Jr. Dahil nga dito sa mga sa mga English, sa mga pananalita niya. At ang mas nakakatawa ho dito ay ultimong headset na lang or AirPods or basta yun na yun, hindi niya pa kayang suotin. Or alam mo yun, sa mukha ni Vladimir Putin, nakikita ko na, sabi niya, tanga-tanga naman nitong hype na to. Hindi ho, kasi may mga nagsasabi na galit lang daw kay Marcos Jr., hindi naman daw big deal yun, yung pagkakamali sa pagsuot ng earphone or headset. Hindi naman daw big deal yun. Sa inyo, hindi big deal kasi kinukonsinti nyo ang kabobohan ng presidente nyo.
Kami, nahihiya kami sa pinaggagawa ng presidente nyo. Sa totoosin nga lang, ang laking budol talaga na ginawa ni Marcos Jr. Sobrang ang dami nating nabudol dyan sa hinayupak na yan talaga, sa totoo lang. At ngayon, naghahatid ng bukod sa sobra niyang kasapangan sa pagnanakaw sa gobyerno, sobra niya ring pinapakitang katangahan, no? Katangahan ng isang presidente. Hindi nga siya may tuturing na presidente hanggang ngayon nga si Pangulong Duterte pa rin ang tinuturing ng bawat Pilipino na presidente ng bansang Pilipinas. At isa pa, mas dihamak na maituturing si Pangulong Duterte na presidente sa bansang Pilipinas. Lahat na lang ng problema ata dito sa Pilipinas sa kanya isinisisi kaysa kay Pangulong Marcos Jr. So, ganyan naman, wala tayong magagawa. Hindi talaga. Ultimong, alam nyo, napanood ko yung old video ni Marcos Sr. mapatungkol sa yung pagnanakaw nila, pagpatay, alam mo yun, sobrang kawalangyaan ni Marcos Sr. Kahit papano, masasabi kong dihamak na mas magaling pang magsalita etong tatay ni Marcos Jr. na si Marcos Sr. kaysa dito kay Bongbong Marcos. Kapag nagsalita siguro nung mga bandang 80 years old na siya or sobrang tanda na, medyo talagang bulol-bulol na, pero sa edad ni Marcos Jr. ngayon at sa edad ni Marcos Sr. noon, di hama ko na mas maiintindihan pa po natin ang pananalita ng kanyang ama kaysa sa kanya. Ganun siguro talaga epekto ng OTAB kapag nasosobrahan ka sa kakasinghot. Sabi naman ng pinsan niya yan ng ate niya na etong kanyang kapatid ay isang adik. Samantalang pag-usapan ho natin itong mga iba pang balita na ngayon ay tuwang-tuwa ho ang mga BBM senator dahil dito sa pagkaluklok ni Gatchalian bilang Senate President. Ito ang legit. Sa totoo lang, kahit na Duterte supporters po kami, yan dapat ang gawin nyo talaga. 13 dapat ang boto para maging Senate President ka. Tignan nyo, yung mga senador na against sa sabihin na natin na nasa kampo ni Cayetano, pabor sila dahil 13 na ang boto na bumoto kay Senate President Gatchalian ngayon. Kahit kami, hindi namin tinututulan yan kasi yan ang nasa rules. Yan ang nasa batas. 13 dapat ang bumoto or 13 mahigit. Hindi ko tukoy, pero ang pagkakalam ko, dapat 13 talaga ang bumoto para maging Senate President ka. So ngayon, nangyari na. So dapat yan talaga. So kami, wala na kaming ire-react dyan. Hindi kami magre-reklamo dyan. No, kasi sumunod sila sa rules. Yan naman yung gusto namin Diba? So walang problema ho doon ngayon. At ngayon nga sobrang tawang-tawa or sobrang tuwang-tuwa ang mga BBM senators. So may kita nyo dyan sa ating screen. Basahin natin. Ipinahayag ni Sen. Erwin Tulfo na nakaramdam siya ng paggaan ng loob. Matapos maresolba ang sigalot sa liderato ng Senado at mahalal si Sen. Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Ayon kay Tulfo, panahon na upang isantabi ang alitan at magtuloy-tuloy na ang trabaho sa Senado para sa kapakanan ng publiko. Wow, ang galing mo magsalita. And kasi magagawa na namin yung trabaho namin, kawawa yung taong bayan Kawawang-kawawa ani ni Tulfo. Sinabi ng senador na matagal na natensyon sa loob ng mataas na kapulungan ay naapektuhan sa pag-usad. Nakakaapekto sa pag-usad ng mga panukala at iba pang mahalagang gawain ng Senado. Putang ina nyo kasi, kayong, sorry. Pero putang ina, parang ano gusto nyo ipalabas? Kayo yung ginulo nila Cayetano, ganun ba? Yun ba yung gusto nyo ipalabas sa amin na kayo yung ginulo? Kayo yung naapi? Kayo yung inapi? Putang ina nyo. Di ba? Parang gusto nyo ipalabas na kayo yung inapi ng Cayetano, kaya hindi kayo makapagtrabaho, kayo yung
hinadlangan ni Cayetano kaya hindi nyo magawa yung trabaho nyo. Putang ina, saan ba nanggaling yung threat sa Senado? Di ba sa NBI? Sino ba nagsimula ng gulong to? Di ba kayo? Ikaw pa nga naghamon, nasabi mo, bibit-bitin mo, kukwelyuhan mo si Marcoleta, ipapadakip mo yung mga senador na magsasagawa ng Blue Ribbon Committee. O tapos ngayon parang gusto mong ipamukha sa amin na kayo yung aping-ape. Tangina nyo, anong ginawa nyo sa amin? Ginagawa nyo kaming bulag? Ginagawa nyo kaming tanga? Ulul, last nyo na yan. Hindi, totoo, itaga nyo sa bato. Tulpo Brothers, last nyo na yan. Sa ginawa nyo ngayon, last nyo na yan. Hindi na kayo makakasampa ng mataas na posisyon. Last nyo na yan. Basta, ako pero kapag hanggat iba na ang presidente pero kapag kaalyado nyo yung presidente ay malamang, alam nyo, itong mga tulpo na to, mahilig naman talaga itong bumaliktad. Diba? Mahilig naman itong bumaliktad kapag saan yung, parang Remulla, diba? Dati mga Duterte supporters naman itong mga tulpo kaso nung wala na nga, yun nangyari na nga to at hindi sila mananalo bilang senador kasi wala na ring lakas Rapi Tulfo, gas na rin, puro lang sa kabit ang nasusolusyonan na problema kahit senador na 'di ba? So hindi na sila mananalo kapag wala na si Chairman George or hindi na hawak ni Marcos Jr. ang chairman ng COMELEC. Diba? Hanggang dyan na lang talaga. O eto pa, sabi ni Soto, ang ama, ang ama ng BBM senators. So, basahin natin. Unang-una, hindi pa ako senador noon, Tito Soto, sa maleta allegations. Muling tinanggi ni Senate Tito Soto ang aligasyong kabilang siya sa mga opisyal na umano'y tumanggap ng cash luggage kasunod ng muling pagbanggit ng tinaguriang Brave 18 or ex-soldiers or ex-marine sa kanyang pangalan. Tama ba yung luggage? Tama naman siguro. Sa panayam kay Pinky Web sa programang On Point ng Bilyonaryo News Channel, giniit ni Soto na hindi tugma ang alegasyon sa timeline ng kanyang panunungkulan. First of all, I was not senator during that time that we are talking about ani ni Soto. Ayon sa kanya, bukod sa mali umano ang panahon na tinutukoy, hindi rin kapanipaniwala ang mga halagang ibinabandera ng mga nag-aakusa. Dahil dito sinabi ni Soto na mas pinili niyang huwag nang bigyan ng kredibilidad ang mga paratang. Sabi ko sa 5 maleta, baka hanapin ng asawa ko sa akin yung 5 maleta. Naku, mga dahilan mo, Tito Soto. Isa rin to. Alam mo, sa totoo lang, sa mga pinagagawa ni Tito Soto ngayon, ang magdadala nito, hindi siya. Si Tito Soto, hindi siya magdadala nito. Ang magdadala nito, si Vico Soto. Sayang si Vico Soto na talagang ako, sinasabi ko noon na si Vico Soto dahil sa gandang ginagawa niya sa Pasig bilang mayor, pwedeng-pwede siya bilang senador. Pero dahil sa pinaggagawa ni Soto, mukhang delikado si Vico Soto dito. Mukhang hanggang mayor na lang talaga siguro ang maitatakbo ni Vico Soto. Dahil sirang-sira Sirang-sira yung apelidong Soto. Ang ganda, sa totoo silang ngayon lang talaga naging palpak si Tito Soto. Nung unang naging Senate President yan, okay naman yan. Nung unang naging senador, pangalawang beses naging senador. Yung ngayon lang talaga pumalpak siya. Talagang, alam mo yun, yung tipong kupal ang datingan. Yung tipong mapapasabi ka ng putang ina mo, Soto, ano nangyari sa'yo? Oo, sa totoo lang. At ito pa malupit. Sinabi niya rito na hindi pa daw siya senador nung time na to. So, ibig sabihin, Tito Soto, totoo yung 50 million na ginastos nyo sa kampanya. Ako yung nagtatanong lang kasi baka yun yung sinasabi, baka yun yung sinasabi ng 18 Brave Marines na
limang maleta na ibinigay sa'yo, kasi kung 50 million, eh marami-rami nga naman yun. Hindi ko lang alam kung ilang maleta ang magkakasya, pero kasi hindi pa naman ako nakakita ng 1 milyon eh. Hindi pa ako nakakita niyan ng 1 milyon kung gaano. Ang pagkakalam ko parang ganito ata, 1 milyon no, hindi ako nagkakamali. So kung 50 million yun, or baka mas mahigit pa, eh baka tugma nga dun sa sinasabi ng 18 Braid Marine. Pero alam nyo, sa lahat ng pagdi-deny nyo, pagtapos ng termino ni Marcos Jr., diyan natin malalaman ng lahat. No, diyan natin malalaman ng lahat. Samantalang ito, si Senator Alan Peter Cayetano may banat kay Pinky Lacson. Ay, sa jowa ni Tito Soto. So ito, basahin natin. Cayetano kay Lacson, panay comment lang pero ayaw harapin sa komite ang mga testigo, sabi ni Lacson. Totoo nga, no? Pinatamaan ni Sen Alan Peter Cayetano si Sen Ping Lacson kaugnayan ng kontrobersya sa mga aligasyon sa flood control projects. At hinamon ito harapin ang mga testigo lumutang sa mga pagdinig sa Senado. Sa isang video message nitong Hunyo 18, sinabi ni Cayetano na matagal nang malinaw sa kanilang kampo na hindi lamang impeachment ang issue pinagtatalunan sa Senado, kundi pati ang umano'y mas malaking usapin ng flood control anomalies. Ang number 1, yung cover up dito sa flood control. Ang number 2, impeachment lang pala. Yan. Direktang pinaabot rin kay Lacson ng kanyang mensahe na anya kilala sa pagiging masusing investigador sa Senado. Wait lang, nawala. Si Senator Lacson, napakahaba ng iyong karir. Nakilala ka bilang nag-e-expose, nakilala ka na, sinundan mo ang ebidensya. Ayon kay Cayetano, kung talagang mahalaga paghahanap ng katotohanan, dapat umanong dinggin at harapin ang mga testigo na nagsasalita tungkol sa mga alegasyon. Pero ngayon, bakit panay comment mo na lang sa mga witnesses pero ayaw mong humarap sila sa committee? Ayaw mong iharap sila sa committee. Ayaw mo silang harapin sa committee. Giniit din niya na kabilang sa mga lumutang na testigo ang mga dating Marines bodyguards, dating militar at iba pang security personnel na umano'y maimpormasyon tungkol sa issue na ito. Sa totoo nga lang 'di ba? Kung wala talaga kayong tinatago, bakit kailangan, tingnan nyo, asan na yung threat sa Senado? Lusaw na. May threat pa ba sa Senado? Tanong ko lang, asan na yung threat sa Senado? Director Matibag, asan yung threat sa Senado? Kamakailan lang nung si Sen Alan Peter Cayetano pa yung Senate President, may threat sa Senado. Nung si Gatchalian na yung Senate President, nawala na yung threat sa Senado. Ang galing mong kupal ka. Di ba? Tapos ngayon, tignan nyo. Yung mga senador na mga BBM senators, puro sila deny na hindi sila nakakuha ng pera. Hindi sila nakatanggap. Sinungaling daw. Bakit ayaw nyong harapin yung mga testigo? Ni isang beses nga, hindi nyo pinag-usapan sa Senate Blue Ribbon hearing yan 'Di ba? Sino yung pinatawag nyo? Pinagmamalaki nyo nga ngayon na tapos na yung investigation sa flood control kasi may nakulong na. Tapos, ang ginagawa nyo, ang kinausap nyo lang sila Alcantara, si Bernardo. Putang ina, hindi naman kayo lalaglag ng mga yan. Kasi kapag nilaglag nila kayo, pati sila damay. Kaya nga kung sino-sino na lang pinagtuturo nila Ang masakit dito, yung ibang mga tinuro nila na 2 hudas na senador, ngayon pinatunayan ng 2 hudas sa senador na totoo ang sinasabi ni Bernardo at ni Alcantara. Na sila talaga ay tumanggap ng mali-malitang pera, lumipat na sila sa inyo Ibig sabihin, totoo yung binibintang sa kanila. Diba?
O eto malupit, hamunan. Oo, hamunan to, no? Pulong pumalag kay John Vic. Magpa-hair follicle drug test tayo. Ay patay. Uminit ang palitan sa pagitan ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte at Interior Secretary, gomang-goma, John Vic Remulla matapos tawagin ng kalihim na posibleng hay o sabog ang kongresista kaugnay ng kanyang pahayag tungkol sa umano'y ICC arrest warrant laban kay Senator Bongo. Sa isang social media post, direktang sinagot ni Pulong ang naging komento ni John Vic. Ako pa talaga ang sinabihan mong hay at sabog, Secretary John Vic Remulla? Ako o baka nagkamali ka lang ng tinutumbok? At ang gusto mo talagang sabihin ay yung mga nasa Malacanang. Aba, puta na, sapul. Sapul si John Vic. Bilang tugon sa issue, hinamon ni Pulong si John Vic na sumailalim sa drug test. Kasama umano ang mga nasa pinakamatataas na antas ng pamahalaan. Puta na, nilagay mo sa alanganin ng bossing mo, John Vic. Kung gusto mo talagang malaman kung sino ang hay at sabog, at sino ang sabog, simple lang naman ang solusyon. Magpa-hair follicle drug test tayo, sama mo na ang boss mo at asawa niya at anak niya para isang testing na lang tapos ang usapan. Yan ang sinabi ni Kong Pulong Duterte. Ay naku po, naku, nilagay mo sa alanganin ng iyong among putang ina ka. Ha? Kong Pulong, bakit mo... Ay, Kong Pulong to. John Vic Remulla, bakit mo nilagay sa alanganin ng amo mo? Puking ina ka, matatanggal ka sa pwesto. Pasalamat ka na lang talaga. Yang kuya mo, ombudsman. Kung hindi ombudsman yan, naku po, matagal ka nang nasipa ni Ma'am Shitars. Sayang, baby boy ka pa naman niya. Di ba? Baby boy ka pa naman niya, tapos ginaganyan-ganyan mo. Bakit mo nilalaglag yung amo mo? Sama na ugali mo, John Vic. Tangilan to, kahit mo to. Ayan, John Vic Remulla, nakahanap ka ng katapat mo. Eh, palagan mo yan. Pag hindi mo pinalagan si Paulo Duterte, si Pulong Duterte, bayot kang puking ina mo. Di ba? Bayot kang hinayupak ka. Kapag hindi mo pinalagan yan, dapat palagan mo yan. At dapat, kumbinsihin mo ang amo mo na magpa-hair follicle test. Isama mo na daw yung iyong jowakers na si Ma'am Shitars tsaka si Monica Iha Charis Pempeng Charis Marcos. Ha? Dapat isama mo daw yan. Naku po, yan ang hirap kasi sa'yo. Hindi ka gumagamit ng utak bago ka kumuda. Yan tuloy na kuha ng katuloy ng butas. Wala kang makukuhang butas kay Pulong Duterte na sasabihan mong hay at sabog. Eh, nagpa-hair follicle drug test nga yun eh. Samantalang yung mga boss mo, inutusan na ng Supreme Court na magpa-hair follicle test, kahit nga ilabas yung examination doon sa medical certificate or sa medical niya, nung nagpa-check up siya kung talagang addict siya or talagang may sakit siya, hindi niya magawa. Tapos ngayon, hamon-hamon ka or magsasalita ka na sabog o hay si Pulong, ayan tuloy. Napulaan ka. Ha? Sabog ang pula. Tangin na kasi kabobohan mo eh. No? Kaya yan ang napapala sa katangahan mo. Hindi ka kasi nag-iisip. Yan tuloy. Pati yung amo mo nadamay. Naku, papagalit. Palo ang puwet mo, dudong. Oo, sa totoo lang. Eto malapit. Nabuko kayo na may tinatago. Sabi ni Cayetano sa mga tulpo. Ito, basahin natin. Tila may patutsada si Sen. Alan Peter Cayetano sa kanyang mga kritiko matapos questionin kung bakit siya binabatiko sa paggamit ng Facebook. Sa kanyang live stream nitong Hunyo 18 kahapon, sinabi ni Cayetano na marami ring politiko at personalidad ang gumagamit ng Facebook upang direktang maabot ang publiko. Bakit? Sabi ni Cayetano, ang tanong ni Cayetano, bakit galit na galit kayo na nagpe-Facebook ako? Eh ang hilig nyo rin naman mag-Facebook. Tama. Binigyan din niya na hindi naman palagi siya ang
may pinakamaraming audience online at binanggit pa niya si Sen Rapi Tulfo at Sen Erwin Tulfo bilang halimbawa. Totoo naman talaga, di ba? Hindi naman parating mas marami nanonood sa akin. Bakit last year ba mas maraming nanonood kay na Rapi Tulfo at Erwin Tulfo, di ba? Ayan ang sabi ni Cayetano. Ang problema, nabuko kayo na may tinatago kayo, di ba? Matatandang naging aktibo si Cayetano sa social media sa gitna ng mga kaganapan sa Senado na nauwi sa pagpapalit ng liderato at pagkahalal kay Sen Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President sa kabila ng mga batikos paninindigan sa mga batikos. Nanindigan si Cayetano na mahalaga ang social media bilang paraan ng direktang pakikipag-usap sa publiko at pagpapahayag ng kanyang panig sa mga isyung pangbansa. Wala naman, alam niyo, ewan ko ba, wala namang problema na katulad nito. Ewan ko bakit, ito lang ang tanong namin. Kung fake news ang pinagsasabi namin dito, bakit galit na galit kayo sa amin? Hindi lang tayo didepende kay Senator Alan Peter Cayetano kasi pati kami, di ba? Si Banat Bay, kahapon nga galing sila Banat Bay, Sir Jack, Paring RJ, Boss Dada, Master Judea, Coach Oli sa, hindi ako nagkakamali, sa DOJ. Noon kasi may sinampahan sila ng kaso ni Trillanes. Samantalang ay nag-interview lamang sila sa 18 Brave Marine. In-interview lang naman nila yon. Kinasuhan sila ni Trillanes. Ako, wala pa akong kaso. At ayoko rin naman magkakaso dahil ako ay mahirap lamang. So, bakit ba kayo nasasaktan sa mga sinasabi namin? Sinasabi nyo lagi, wala namang katotohanan sinasabi namin. Sinasabi nyo lagi, fake news kami. Pero, galit na galit kayo sa mga post namin. Galit na galit kayo sa mga sinasabi namin kagaya ni Alan Peter Cayetano. Wala namang masamang ginagawa si Senator Alan Peter Cayetano. Napakaganda nga na nai-update niya ng mabilisan ang publiko. 'Di ba? Mas gugustuhin ko naman yung content ni Alan Peter Cayetano. Sige, sabihin na natin content. Mas gugustuhin ko yung mga videos ni Senator Alan Peter Cayetano kaysa kay Senator Rapi Tulfo. Anong mapapanood mo kay Tulfo? Puro awayan ng mag-asawa? Puro awayan ng may kabit? Puro awayan ng ganito ganyan? Tapos kung magpiling si Tulfo, akala niya siya na yung hari? Ayun ba? Yun ba yung gusto nyo? Mas gugustuhin ko kay Alan Peter Cayetano. Bukod sa may nalalaman ako ng mga sa Biblia, alam mo yun, may nalaman ako mga wisdom words at mas marami ako natututunan at talagang dihamak na mas okay talaga ang video ni Alan Peter Cayetano kaysa sa mga Tulfo. Bakit? Eto na lang. Sample. Dinudura dati ni Erwin Tulfo si Ontiveros, Kiko Pangilinan at iba pa. Putang ina, magkakasama na sila ngayon. Ang corny, 'di ba? Ang weird. 'Di ba? Sinusukan nila dati. Sinusukan ni Tulfo ang Ontiveros at ang Kiko. Baka may magsabi diyan. Eto may nabasa akong comment kay Banat Bay. Sabi, kami daw dati sinusuka daw namin si Pastor Apollo Kibuloy. Binabanatan daw namin. Tapos ngayon, kakampi na daw namin at isa pa kami sa mga anchor sa SMNI. Sabi ko, doon sa basher na yun, malayo yung topic kay Erwin Tulfo, Ontiveros at Kiko. At malayo yung sa amin na mga nateros at kay Pastor. Yung kay Erwin Tulfo at kay Kiko, simulat sa pool, kalaban niya yung mga yan. 'Di ba? At never naman natin nakikitaan na magandang impluensya or magandang ginawa ni Ontiveros at Kiko Pangilinan. Hindi katulad kay Pastor na naliwanagan kami dahil nakita namin ng dalawang mata namin kung ano ba talaga ang tunay na pagkatao ni Pastor Apollo Kibuloy.
'Di ba? Nakita namin yun at ang ganda ng ginawa. Basher ka lang kaya hindi mo nakikita yun. Sa bagay, sa lahat naman ng komento, isa lang naman yung comment na yun na sinagot ko. 'Di ba? Naliwanagan kami sa lahat ng maling impormasyon mapatungkol kay Pastor. Sa totoo nga lang bakit yung nangyayari ngayon? 'Di ba? Si Pastor Apollo Kibuloy ang nagmulat sa atin 'yan. Yung pagiging demonyo ni Marcos Jr., yung pagiging walang yan ni Marcos Jr., pag hindi mo siya sinunod, kay Pastor Apollo Kibuloy natin na umpisahan na doon tayo namulat. Na sinasabi noon ni Pastor na kapag hindi ka sumunod kay Marcos Jr., yung nangyari sa akin, nangyari sa kay OJC, mangyayari din sa inyo. Hindi nagkamali. O anong ginawa sa mga senador ngayon? Putangin na yung ibang mga senador nga dyan, tinatawanan pa yung nangyari kay Pastor O ngayon, kinarma kayong mga putangin na nyo, sa inyo ngayon nangyayari. Di ba? Nangyari ngayon sa inyo. Hindi na ako magbabanggit kung anong pangalan ng mga senador na yan. Pero isang senador lang or sama na natin si Senator Alan Peter Cayetano at etong si Senator Robin Padilla. Yan lang yung mga yan lang yung mga senador. Buti pa nga kahit paano si Amy Marcos kahit na alam naman nating punyeta din yun 'Di ba? So, yung ibang mga senador, todo sa nangyari sa kay OJC, kay Pastor, ni isang salita, wala silang pakikiramay dun sa nangyari. Wala silang, alam mo yun, wala silang pakialam. Yung isang senador pa nga, mas dinagdagan niya pa yung sungay ni Torre, imbis na binali niya na nung maaga pa lang. 'Di ba? O ngayon, anong nangyari? Kung anong ginawa sa kay OJC, kung anong ginawa kay Pastor, ginagawa sa inyo ngayon ni Marcos Jr. O putang ina nyo lahat. Ganyan talaga buhay. Ganyan talaga. Ginusto niya yan sabi nga nila, kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Diba? Pinagtawan-tawanan niyo yung mga nangyayari dati sa kay OJC o ngayon nangyari sa inyo. Samantalang ito, pag-usapan na natin itong mapatungkol kay Vladimir Putin at kay Marcos Jr. Ito po, Guanzon kay Putin. Ingat ka, sir. Aba, bakit pinag-iingat ni Attorney Rowena Guanzon? Etong si Vladimir Putin, bakit kaya? Ito, basahin natin. Nagbigay ng babala si former COA COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon matapos personal na imbitahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Russian President Vladimir Putin na dumalo sa East Asia Summit sa Maynila sa Nobyembre. Ay, tanga mo talaga, putang ina mo. Ayop ka. Hindi ka ba nag-iisip? Unang-una, anong tingin mo kay Vladimir Putin kasing tanga mo, bongbong? Na alam niya naman na ikaw ay himod puwet sa ICC at alam din ni Vladimir Putin na may warrant of arrest siya sa ICC. Alam din ni Vladimir Putin na yung ICC pabalik-balik dito sa Pilipinas yan. At kung yung mga kapwa mo nga Pilipino, ipinamimigay mo sa ICC, what if pa si Vladimir Putin? Tulonggis ka talaga. Siyempre, kahit di naman ako sa sitwasyon ni Vladimir Putin, butay hindi ako sasama. Lol. Gago, ginawa pa akong tanga. Ginawa pa akong pain. Baka pamigay mo ako, gago ka ba? Ito, tuloy natin yung pagbabasa. Sa kanyang social media post, binanggit ni Guanzon ang arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court laban kay Putin at nagbiro hingil sa posibilidad na pagbisita nito sa Pilipinas. Ini-invite daw si Putin ni BBM sa Asian Summit sa darating na November sa Pilipinas. May warrant si Putin sa ICC. Ingat ka, sir. Pataksil pa naman ang kilos niyan. Baka ipahuli ka, nakakadalawa na yan at
inaasikaso na ang mga kasunod. Tila pa tama ang pahayag ng naging papel ng Administrasyong Marcos sa paikipagtulungan kaugnay sa mga usapin sa ICC. Totoo naman, putang ina naman talaga. Marcos Jr., ano ka ba naman? Ba't napakasandamakmak mong tanga? Kahit di naman ako sa posisyon ni Vladimir Putin, hindi ako pupunta sa bansa Pilipinas. May warrant of arrest ako sa ICC. Kung yung kapwa mo nga Pilipino ipinagkakalulo mo, what if pa kaya siya? Di ba? Kung halimbawa lamang na talagang plano ni Marcos Jr. na pahuli si President Russian Vladimir Putin sa ICC, hindi lang siya sisikat sa Pilipinas, kundi pati sa Russia. At baka gerahin pa tayo ng Russia. Utangin na nga, ubus tayo, wala tayong laban doon. Wala tayong laban doon. Si Marcos Jr. walang pakialam sa atin yan kahit mamatay tayo. Wala ngang pakialam yun sa ipinamimigay ng mga Pilipino sa ICC . Diba? Wala nga siyang pakialam sa mga senador, sa mga maimpluwensyang tao . Paano pa kaya tayong ordinaryong Pilipino? Kaya putangin na, talagang, ewan ko, lakas ang tama mo, pre. Magbawas-bawas ka. Samantala mga banateros, eto na. Korte Suprema ipinapakilos na. Bakit nga ba pinapakilos na ang Korte Suprema? So para lubuso nating maunawaan, ito po at panoorin natin. Napaka-importante talaga na sagutin ng Korte Suprema yung petisyon na final nitong Cayetano Block at sagutin ito sa lalong madaling panahon. 'Di ba? Para kung illegal nga yung ginagawa ng kabilang kampo, matigil na itong mga pananakot at mga pananakot at mga hakbang na ginagawa nila para pigilan itong minority, diba? Mukhang sabi ni Senator Marcoleta, mukhang ipapa-aresto na rin siya for plunder na mukhang wala namang basehan. Tapos kahapon, sabi naman ni Congressman Paulo Duterte, mukhang yung ICC warrant of arrest daw kay Senator Bongo ay na-issue na. So baka mabawasan pa lalo yung bilang ng minority. So yun yung mga kaya dapat sagutin agad ng Korte Suprema. At ito naman sa kampo naman nila Senator Cayetano, dapat mag-file sila ng mga karagdagang pleading sa Supreme Court para lahat ng posibleng issues kasama. Nakikita nyo po ba na matutuldukan na at hindi na natin malalaman kung ano pa yung parte ng katotohanan, lalo na doon sa flood control anomaly dahil sa pagbabago po ng Senate Blue Ribbon Committee po, Attorney? Mukhang gano'n na nga ang mangyayari kasi alam mo, kahit yung mga hakbang nila, di ba, natuloy yung unang Senate Blue Ribbon Committee hearing under kay Senator Pia Cayetano at kay Senator Dante Marcoleta. Kung matatandaan nyo, pagkatapos noon, nung natuloy yung pagdinig naman nung grupo naman ni Senator Erwin Tulfo, sa pagkakaalam ko sa panonood sa balita, ay gusto naman pong mag-attend nung 18 ex-soldiers doon sa pagdinig ni Senator Tulfo. Pero bago sila makababa doon sa hearing, ay sinuspended na ni Erwin Tulfo yung hearing. Tapos pagkatapos naman nun, may pangalawang pagdinig sana sila Senator Marcoleta, pero ang ginawa naman ng Gatchalian Block ay sinabi nila na work from home ang Senado or may heightened security measures sa Senado dahil meron daw security threat. So hindi na natuloy yung
pangalawang Senate Blue Ribbon hearing nila Dante Marcoleta. Kaya parang sa aking palagay, talagang pilit nilang pinipigilan na makapag-testify itong mga dating sundalong ito. Opo, attorney. So, Opo. kung sabi naman nila magtutuloy daw yung Blue Ribbon hearings na yan sa ilalim naman ni Senator Kiko Pangilinan, dahil mag-i-inhibit nga daw po si Senator Erwin Tulfo. So sana maituloy. Sana maggulatin nila tayo at ituloy nila at iharap nila itong mga dating sundalo at kaya mag-testify. Speaking po of gulatin tayo, attorney, kayo rin po ba ay nagtataka o nagulat ba kayo na after na nagkaroon po ng palitan, after na nagkaroon na ng 13 sa kabilang panig po dyan sa Senado, biglang nawala yung threat sa Senado? Oo, gano'n na nga yun. So tingin ko, back to work na lahat. Yesterday pa lang ata, back to work na ata sila lahat. Mukhang wala ng security threat. So yun, nakakagulat nga yun. Opo. Magandang punto yun. Opo. Dito tayo naman sa sinapit po ni Senador Jinggoy Estrada. Siya po ay sinuspende. Nakikita niyo po ba na baka ito na naman po yung kanyang gamitin kasi marami tayong naririnig lalo na sa prosecution na panel sa impeachment na bababaan yung bilang ng threshold sa pagboto, no, para ma-convict ang isang ini-impeach po, attorney. Ano po ang basa niyo po rito? Yeah, mukhang may basihan naman yung preventive suspension pero yun nga, baka nga gamitin para pababain yung bilang. Kaya napaka-importante talaga na sagutin ng Korte Suprema yung petisyon na final nitong Cayetano Block at sagutin ito sa lalong madaling panahon. 'Di ba? Para kung illegal nga yung ginagawa ng kabilang kampo, matigil na itong mga pananakot at mga pananakot at mga hakbang na ginagawa nila para pigilan itong minority, diba? Mukhang sabi ni Senator Marcoleta, mukhang ipaparesto na rin siya for plunder na mukhang wala namang basehan. Tapos kahapon, sabi naman ni Congressman Paulo Duterte, mukhang yung ICC warrant of arrest daw kay Senator Bongo ay na-issue na. So baka mabawasan pa lalo yung bilang ng minority. So yun yung kaya dapat sagutin agad ng Korte Suprema. At ito naman sa kampo naman nila Senator Cayetano, dapat mag-file sila ng mga karagdagang pleading sa Supreme Court para lahat ng posibleng issues sama na at masagot ng Korte Suprema. Kasi nakita natin na yung date ng petition, although it was filed on June 15 or 16. June 11 yung date nung petition eh. So may mga facts and may mga developments na nangyari na hindi pa kasama nung June 11, na hindi nasama dun sa petition. So ako, para masagot yan ng Korte Suprema yung mga nangyayari, yung patuloy na nangyayari, dapat mag-file sila ng panibagong pleadings para i-update yung court at para masagot ng Korte Suprema lahat ng kailangan masagot. Opo. Attorney, kung sakali pong makulong o masuspindi tulad po sa nangyari kay Senator Jinggoy Estrada, yung iba pang po mga senador na nahaharap po sa mga kaso o mga reklamo, paano po sila makakaboto para po sa impeachment trial ni VP Sara? Kung hindi sila makakaboto, ganun ang mangyayari. At hindi lang ho yung boto yung importante, pati yung pag-object,
or pagpuna dun sa, kunyari sabihin na natin na yun nga, compromise nga itong si Senator Chis Escudero. Tapos merong issue on rules or evidence. Tapos ang sasagot is si Senator Chis. Pag binawasan yung minorya, mababawasan yung maaring pumuna sa kanya. Kasi central judges silang lahat diba? So, lahat ng pagpuna nila nasa record, may kita ng tao na mali pala tong sinasabi ni Senator Chis Escudero. Sabi kunyari ni Senator Marcoleta bilang Senator Judge. Pero kung wala siya doon, paano niya magagawa yun? Diba? So, hindi lang po yung botohan pati yung flow ng proceedings. Kapag binawasan itong minorya, mas konti ang makakapagsalita kung hindi patas ang maging takbo ng impeachment. Yung proseso ho ba ng pagbaba ng threshold po doon sa pagboto dito sa impeachment ay matagal ho ba o madali lamang, attorney? Pagbaba ng threshold, hindi pwede yun. Walang legal na basihan na babaan yung threshold. Kasi ayon sa Constitution, for conviction sa impeachment, kailangan ng 2/3 vote of all of its members. So, 24 po yung senador natin. So, dapat talaga 16 ang mag-convict regardless kung may nakakulong or may hindi nag-a-attend or ano man, or nagtatago. Diba? Hindi yun basehan para babaan yung constitutional threshold of 16. Kung sakaling gusto nilang amyendahan yan, attorney, kailangan po ang Kamara at ang Senado, dapat silang magbotohan separately patungkol po dyan? Hindi ganun kadali. Ano yan? Constitution, revision of the Constitution. Ako, simula nung siguro nasa law school pa lang ako, alam ko lahat ng administrasyon sinubukang merong mga hakbang para subukang amyendahan ng Constitution. Hanggang ngayon hindi maamyendahan dahil mahirap nga gawin ito. Kailangan ng either Constitutional Assembly or Constitutional Convention. Mahabang panahon ang kinakailangan bago magawa yun. Opo. Siguro, attorney, huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan nanonood po at nakikinig sa mga oras na ito. Malungkot po yung nangyari kahapon. Parang ang dating po sa akin ay although legal naman po yung nangyari, dahil doon sa parang tingin kong paraan kung paano nila nakuha yung 13, parang kontrolado na po ng Administrasyong Marcos, hindi lang ang mababang kapulungan, pero pati yung Senado. So parang ang lumalabas po dito is lahat po ng sangay ng gobyerno ay kontrolado na ng Administrasyong Marcos. Nakakabahala ito. Nakakabahala para sa mga kalayaan natin, para sa demokrasya. Pero wag po tayo mawalan ng pag-asa. At gawin po natin yung mga kaya natin. Kasi sabi nga ng kaibigan kong si Joey Cruz, we deserve what we tolerate. So kung ito-tolerate po natin itong ginagawa sa atin, itong pang-aabusong ginagawa ng Administrasyong Marcos, talagang yan ang makukuha natin. So dapat lumaban po tayo. Baka hindi maging patas itong si Senator Chis Escudero bilang presiding officer. Maganda na abogado siya, may alam siya, pero kung hindi siya magiging patas dahil merong kapalit yung paglipat niya sa mayorya, malamang hindi rin siya gagawa ng hakbang na makakagalit dun sa nagpangako sa kanya na hindi na itutuloy yung kaso kung ganun man yung nangyari. So yun ang delikado doon. Dahil abogado siya,
mas magiging maayos sana yung takbo ng impeachment trial. Pero kung may kinikilingan siya, mas madali niyang mababali yung rules at yung batas para paboran ng isang kampo. Yun ang nakakatakot doon. Ngayong araw po ay inasahan po itong pre-trial conference tungkol po doon sa o para po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte at inaasahan po na hindi po ito mga closed door, hindi isa sa publiko, attorney. Kayo ho ba ay sang-ayon po dito? Okay lang naman na hindi isa publiko itong pre-trial. Alam niyo yung pre-trial, hindi naman po yan medyo may pagka-technical po yung pre-trial. Bale po, meron pong buod yan. Nagbibigay ng buod ng kanilang kaso, yung bawat panig. Tapos ipapahayag nila yung listahan ng mga witness nila, pati yung mga ebidensyang balak nilang ipresenta. Tapos sisikapin naman ng hukom sa pagkakataon na ito, yung Senate Impeachment Court, sisikapin itong paiksiin yung mga issues na dapat pag-usapan, or kung may mga aligasyon na hindi na kailangan dapat patunayan kasi pwede namang aminin ng kabilang panig. Yun yung purpose ng pre-trial. So baka tingin ko hindi na kailangan ipakita to sa publiko. At inaasahan ho ba natin, attorney, na dapat yung magkamilang kampo ay present, lalo na itong si Vice President Sara Duterte during the pre-trial? Ay, hindi naman po kailangan. Actually sa korte, sa ordinaryong korte, kailangan mag-appear nung mga principal parties dun sa pre-trial, except kung pwede naman po silang marepresenta kung may special power of attorney. Hindi ko po masyadong familiar yung rules ng Senate Impeachment Court kung required mag-appear yung akusado. Pero tingin ko pwede naman siyang hindi mag-attend basta meron siyang special power of attorney in favor of yung mga abogado niya. Opo. So malinaw, attorney, kasi maraming mga, alam mo noon, mga netizen, mga kababayan natin, iba-iba po yung kanilang mga iniisip. Baga, ginawang closed door dahil mayroon bang itinatago, parang ganun. So, normal lamang ito na proseso para po sa isang kaso tulad ng impeachment case ni VP Sara Duterte? Tingin ko okay lang. Tingin ko walang objectionable about hindi sa publiko tong pre-trial. At saka madali namang kapag merong objection or hindi may napansin yung kahit sinong kampo na hindi magandang nangyari doon sa pre-trial, I'm sure irereklamo nila to or isasangguni naman nila to sa Senate Impeachment Court sa unang pagdinig sa July 6. Opo. So kung merong hindi patas na nangyari doon sa pre-trial, lalabas naman yan. Opo. Attorney, sa panayam po ni Senator or kay Senator Ping Lacson na kahapon sa Senado, sinabi po niya na isa po sa mga posible pong gagawing presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara Duterte ay ito pong si Senator Cheese Escudero. Kayo ho ba ay sang-ayon, may legal na basehan ho ba ito, attorney? Well, sa pagkakaalam ko, wala sa Senate impeachment rules or sa impeachment rules ng Senado ngayon yung magtalaga ng presiding officer kapalit ng Senate President. Pero pwede naman nilang palitan yung Senate impeachment rules na yon para italaga nga si Senator Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment. Tingin ko mas makakabuti talaga na abogado yung presiding officer dahil napaka-technical nga po ng isang impeachment hearing or impeachment trial. So, mas maganda po yung may alam sa batas at sa rules on evidence, rules of court.
isang nag-aaral ng Abogostia na mag-preside dito sa impeachment trial. Pero whether alam niyo po, siyempre nag-oobserba din po tayo, tapos alam naman po natin na lumipat si Senator Chis Escudero mula sa minority to the new majority. So okay po na abogado, pero ang agam ko lang dito is ano ba yung rason kung bakit siya lumipat sa bagong majority. Ang haka-haka is dahil mula nga nung Abril pa ata sinabi ni Ombudsman Remulla na inihahanda na yung plunder charges laban kay Martin Romualdez at kay Chis Escudero. Tapos so ang naging haka-haka na napalipat siya bigla sa majority is dahil hindi na itutuloy yung kaso laban sa kanya. So sa ganong konteksto, baka hindi maging patas itong si Senator Chis Escudero bilang presiding officer. Maganda na abogado sa may alam siya, pero kung hindi siya magiging patas dahil merong kapalit yung paglipat niya sa mayorya, malamang hindi rin siya gagawa ng hakbang na makakagalit dun sa nagpangako sa kanya na hindi na itutuloy yung kaso kung ganun man yung nangyari. So yun ang delikado doon. Dahil abogado siya, mas magiging maayos sana yung takbo ng impeachment trial, pero kung may kinikilingan siya, mas madali niyang mababali yung rules at yung batas para paboran ng isang kampo. Yun ang nakakatakot doon. So ang malinaw nito, attorney, bago sila talaga na isang bagong presiding officer, dahil sa kasalukuyan ang alam natin, ang Senate President lamang ang nakasaad na siyang ituturing na bilang presiding officer. Pero kung may resolusyon, kung hindi ako meron na nga, kasi kamakailan lamang si Senator Mig Zubiri, merong resolusyon yun eh. Yun yung punto doong kanyang resolusyon na hindi lamang si Senate President ang pwede pong mag-presiding officer, kundi maging sino po sa mga senador, basta may majority votes po, ay po pwede po maging presiding officer sa impeachment trial. So kailangan munang baguhin ang rules na yan ng Senate Impeachment Court o ng Senado lang mismo, attorney? Kailangan ba sila mag-convene as Senate Impeachment Court para pagbotohan po yung pag-amyenda ng rules po nila? Hindi ko masagot yan ng with certainty, Jade. Pero kailangan nila magbotohan. Kailangan nilang magbotohan, kailangan nila palitan yung rules. Hindi lang ako sigurado if kailangan nilang palitan ito bilang Senate Impeachment Court or bilang sa plenaryo, bilang Senado. Tingin ko siguro sa Senado lang kasi ang nag-approve ng Senate Impeachment Rules hindi naman yung Senate Impeachment Court kundi yung Senado mismo. Opo. So yeah, but ang malinaw is kailangan muna nilang palitan yung rules at italaga si Senator Chis Escudero bago siya pwedeng mag-preside over the impeachment. So, ibig sabihin si Senator Chis Escudero pala ang mamumuno dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nako. Ewan ko lang Kahit papano may tiwala pa akong nakikita. Katiting na nakikita dito kay Senator Chis Escudero. Sana mali. No? Sana mali yung mga hinala natin na mga gagawin niya kasi may mga bali-balita ng mga nakaraan na isa din to daw sa sa kanya. Parang isa din daw to sa utos sa kanya. Bukod sa tanggalin yung mga kaso niya, isa din sa utos sa kanya na yun nga, siya nga ang parang talagang dikdikin niya si BP Sara kasi kung matatandaan nyo, nung nakaraan ay hindi niya sinunod ang kagustuhan ng mga anti-Duterte na i-impeach si BP Sara. Sa halip ay sinangayunan niya ang Korte Suprema na i-archive yung impeachment kay BP Sara na tama naman talaga. Na yun naman talaga din dapat naman talaga ang gawin ng isang senador na sumunod sa kautusan ng kataas-taasang hukuman. At eto nga yung sinabi din ni Attorney Paulo
panelo na mapatungkol nga ho dito sa kilos ng Korte Suprema, talaga naman din talaga dapat. No, sa totoosin lang, medyo nababagalan na nga rin tayo at napapatanong na nga tayo na kung bakit ba pinapaboran ng Korte Suprema itong mga nangyayari ngayon sa bansa natin. So, malaking katanungan na rin yan. Pero sana, hanggang ngayon, alam nyo, sa totoo lang, kapag Korte Suprema ang nakontrol ng mga anti-Duterte, wala na. Tapos na tayo. Talagang masasabing wala na tayong laban sa lahat ng mga gagawin ng bangag administration. So yun mga banateros, mga kabiyaya, ano pong maikukomento nyo sa mga napag-usapan natin at dito sa mga ipinanood ko sa inyo? Dapat na bang kumilos ang Korte Suprema? Dapat bang sundin ni Senator Chis Escudero etong mga nagsusulsol o mga nag-uutos sa kanya para ibagsak si Vice President Sara Duterte? Ano pong may kukomento nyo? At doon sa kay Vladimir Putin na maaaring ipa-aresto siya ni BBM dito sa bansa natin. Sa tingin nyo, may posibilidad ba na mangyari yung kung sakaling dumalo sa Asian Summit etong si Vladimir Putin dito sa bansang Pilipinas? So, i-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At ayun, sama nyo na rin ng social media platform, mapa TikTok, Facebook, YouTube man, ng lahat. Social media platform ng SMNI dahil alam nyo naman dyan lang tayo nakakakuha ng tunay at totoong balita. Walang halong bias. Yan talaga yung SMNI. Alam nyo, maraming channel ng SMNI. Merong Nightline, merong DCAR 1026, merong SMNI Original. Marami. No? Basta kapag nakikita nyo yung logo ng SMNI at pinapakita doon sa balitang yun, alam nyo na mapa Facebook man at YouTube, marami yan. So, supportahan natin, pakishare ang mga video para mapanood din ng iba pa nating mga kababayan. At syempre, sa Banateros Brothers na paraging ginugurgor ang aming mga videos. No? Paki-share. Napakalaga po nung pag-share, pag-like, pag-comment nyo at para mapanood pa ng iba pa natin mga kababayan. So mega love shoutout sa lahat ng Hero Abroad. Mega love shoutout sa inyo lahat. Hindi ko na kayo maisa-isa. At sa ating mahal na senior citizen at sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa Banateros Brothers, sa SMNI, sa pamilyang Duterte at syempre kay Jay Guevara. So maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros